Si Sam ay pumunta sa isang party kasama ang kanyang ex-girlfriend hindi dahil para sa kasiyahan, kundi gusto niya lang mabawi ang kanyang mga lumang tapes. Sinabihan siya ng kanyang ex-girlfriend na maghintay muna kasi aasikasuhin niya ang mga bisita sa party. Umupo muna si Sam sa isang gilid at dahil sa sobrang tagal ng paghihintay ay nainip ito. Tinawagan niya ang kanyang ex-girlfriend para tanungin kung nasaan ang bagay na kailangan niya at di nagtagal ay dumating ang kanyang ex. At sinabihan siyang maghintay muna sa isang kwarto. Habang naglalakad, nakita niya ang mga taong lasing pero di niya ito pinansin at agad na pumasok sa loob ng kwarto. Nang makita niya ang kanyang mga tapes ay biglang may lumabas na dugo sa kanyang ilong. Kaya kumuha siya ng tissue para punasan at pagkatapos ay nagpasya siyang magpahinga muna at di nagtagal ay nakatulog ito. Sa sandaling iyon may mga hiyaw at kaguluhan na nangyayari sa labas ngunit hindi niya ito naririnig. Kinabukasan pagkagising ni Sam agad-agad niyang kinuha ang mga gamit niya at sa sandaling binuksan niya ang pinto nakita niya ang mga dugo na nagkalat sa lugar dahil sa takot agad itong kumuha ng bagay na pwede niyang gamiting pangdepensa para sa kanyang sarili. Si Sam ay hinabol ng mga zombies at buti na lang ay naisarado niya ang pinto. Tumingin siya sa bintana para makita ang nangyayari sa labas. Karamihan sa mga tao sa party ay naging zombies at kasama na dito ang kanyang ex. May isang pamilya ang nakasakay sa sasakyan na gusto ring makaligtas subalit na-attract nila ang mga zombies dahil sa busina ng kanilang sasakyan. Pinaligiran ng mga zombies ang sasakyan at pinatay ang mga nasa loob nito. Di nagtagal ay tiningnan ni Sam ang mga gamit ng mga tao sa loob ng kwarto at may nakita siyang cellphone. Subalit nung binuksan niya ang mga messages at missed calls ay galing pala ito sa mga pamilya nila na humihingi din ng tulong. Pagkatapos ay pumunta si Sam sa rooftop para makita kung mayroon pa bang nakaligtas na tao maliban sa kanya. Ngunit wala itong nakita kaya nagpasya na lamang na bumalik sa kanyang kwarto. Nilinis niya ang mga dugo sa kwarto ngunit di nagtagal ay may narinig siyang putok ng baril na galing sa baba ng kanyang kwarto. Gumawa siya ng butas para makababa at nakita niya ang mag-asawang patay na. Kasunod ay tinignan ni Sam ang paligid para kumuha ng mga gamit at pagkain at nakakita ito ng baril at agad na kinuha. Pagkababa ni Sam ay nakita niya ang mga zombies sa labas ng building at agad niyang sinarado ang main door. Kasunod ay pumunta siya sa kwarto ng caretaker para makuha ang lahat ng susi sa building at kinain ang isang dilata. Pagkatapos ay pinasok niya ang bawat kwarto sa loob ng building at nilalagyan niya ng palatandaan ang bawat pinto na may zombie. Kinabukasan ay pinagmasdan ni Sam ang mga zombies sa labas bago siya kumain. Pagkatapos ay gumawa siya ng kalendaryo gamit ang kape sa isang bintana para mabilang ang araw na dumadaan. Di nagtagal ay sinubukan ni Sam na mag-release ng stress sa pamamagitan ng pagtugtog ng drums, ngunit kailangan niyang mag-ingat dahil naririnig ng mga zombies ang bawat tambol sa drums. Lumipas ang mga araw at sinusubukan niyang libangin ang kanyang sarili at minsan ay binabaril niya ang mga zombie gamit ang paintball gun. Isang araw, habang naliligo si Sam ay biglang nawala ng tubig at pagkatapos ay naisipan ni Sam na mag-exercise. Tumatakbo siya sa kwarto habang nakikinig ng music nang biglang umulan ng malakas. Kaya agad-agad itong kumuha ng container para makapag-ipon ng tubig. Isang umaga habang binabaril ni Sam ang mga zombie ay may nakita itong pusa at dahil dito agad-agad siyang bumaba para pakainin ang pusa, ngunit nang malapit na ang pusa sa kanya bigla itong lumayo dahil sa isang ingay. Nagpasya si Sam na hanapin ito, subalit nakita siya ng mga zombies. Agad-agad siyang pumasok sa isang sasakyan at lumabas sa backseat at tumakbo papasok sa building at sinarado ang pinto. Nang pagkabalik ni Sam, may nakita siyang dugo sa kanyang kamay at na-realize niyang may sugat pala siya sa kanyang paa. At agad niyang nilinis ang kanyang sugat. Sa oras na yon ay iniisip na ni Sam na baka siya ay infected na, kaya kumuha siya ng baril at itinutok ito sa kanyang leeg. Para once na naging zombie, ito tatangkain niyang patayin ang kanyang sarili. Di nagtagal ay nakatulog si Sam at biglang pumutok ang baril. At buti na lang ay hindi siya natamaan at higit sa lahat ay hindi pala siya infected. Isang malamig na umaga, si Sam ay nakarinig ng mga ingay sa katabing building, ngunit hindi niya ito matukoy kung survivor ba ito or isa ring infected. Pagkatapos ay pumasok siya sa kwarto at narinig niya ulit ang parehong ingay sa building. Sa mga oras na ito, si Sam ay nawawalan na ng pag-asa at malapit na siyang sumuko. Kaunti na lang din ang mga stocks niyang pagkain. Isang gabi, narinig niya ulit ang parehong ingay sa tabi ng pinto at hindi siya nag-hesitate na barilin kung anuman ang bagay sa likod nito. Tinignan niya ang bangkay
at nalungkot siya sa kanyang nakita dahil ito pala ay isang survivor. Dinala siya sa isang kama at sinubukan ni Sam na tanggalin ang mga bullets sa katawan ng babae. Sumunod na araw, natuklasan ni Sam na hindi pala namatay ang babae at kinausap ito. Sinabi niya sa kanya na ginagamit niya ang kanyang hook para makatawid sa bawat buildings. Nakakita din siya ng mga survivor sa daan, ngunit ang lahat sa kanila ay nabaliw na. Pagsapit ng gabi, tiningnan ni Sam ang natira pang pagkain at sinusubukan niyang pagkasyain para sa kanilang dalawa. Humanap din siya ng iba pang mga supply sa mga kwarto sa building, subalit pagkaakyat nito na-realize ni Sam na si Sarah pala ay talagang napatay niya at guni-guni niya lamang ang mga yon. Dahil nung sinubukan niyang tanggalin ang mga bala sa katawan ni Sarah ay hindi na ito tuluyang nagising. Nang makita ang bangkay nito, umiyak siya ng sobra at hinawakan niya ang kamay ni Sarah at tinakpan ito ng kumot at nilagyan niya ito ng mga kandila sa paligid. Di nagtagal tiningnan ni Sam ang bag ni Sarah at nakakita siya ng hook at isang camera. Binuksan niya ito at nakita ang mga family pictures nila. At maging ang kanyang sarili ay nakita niya sa picture. Dahil dito napagtanto ni Sam na si Sarah pala talaga ang naririnig niya sa kabilang building. Sobrang na-depress si Sam at hindi na alam ang gagawin at malapit na rin siyang mabaliw. Pumasok siya sa kanyang kwarto at kasunod nagdesisyon si Sam na sunugin ang kanyang mga tapes at di nagtagal ay lumaki ang apoy dahil sa tapes na nasusunog. At dahil dito nagawang makapasok ng mga zombies sa loob ng building at hinabol nila si Sam. Binaril niya lahat ng mga zombies sa kanyang makakaya, ngunit sobrang dami nila kaya nagpasya siyang umakyat gamit ang elevator shaft at tumakbo patungo sa rooftop. Kasunod ay ginamit niya ang hook ni Sarah para makatawid sa kabilang building dahil ang isang zombie ay nakasunod sa kanya sa taas, kaya hindi siya nag-hesitate na tumalon gamit ang hook at bumangga siya sa pader ng building at nawalan ito ng malay ng ilang segundo. Kasunod nagpatuloy si Sam sa pag-akyat sa building at di nagtagal ay nakarating siya sa taas. Dito nga ay agad niyang tiningnan ang paligid ng gusali at nagbabaka sakaling may mga tao pang nakaligtas maliban sa kanya.